ito pong binabanggit na bagong online system, paano nito pinapadali ang proseso ng aplikasyon para doon sa mga minors travel clearance kumpara doon sa dating proseso nito? Asek, thank you. Yeah. Una-una, Miss Annie, itong minors traveling abroad clearance na ini-issue ng DSWD ay para sa mga bata na magta-travel abroad na hindi po kasama yung kanyang mga magulang or mga guardians upang either mamasyal, mag-compete sa paaralan or meron pong mga ibang activities na kinakailangan po nilang daluhan. Dati, Miss Ali, itong MTA ay pinaprocess po natin manually. Pumipila po yung mga applicants sa ating pong mga field offices and usually inaabot po ng 1 linggo bago po ma-release yung kanilang MTA. But because of this system, at the convenience of their homes ay maaari na po nilang itong i-process and maaari din nilang makuha yung pong MTA in a period of 1 to 3 days. In addition to that, may interview din po ng social worker ng TSWD yung pong bata na magta-travel. Dati-dati kasi, Miss Annie, hindi po natin na-interview yung bata dahil nga either nasa paaralan yung pong bata or hindi siya available for the interview. But because they'll be doing this now at the comfort of their homes nga, ay maaari na po natin ma-interview kahit gabi po yung isagawa na interview ay makikita nga po natin yung bata. In addition to that, this would be a mechanism also dahil may interview natin yung bata, makakatiyak tayo na siya nga yung nandun sa travel document and kapag pumunta nasa Bureau of Immigration na po sila doon sa airport, ay ma-validate din po natin kung yung pong individual na nagpe-present ng MTA was indeed the person na na-interview during the process. And because of this system as well, mamonitor din natin, Miss Annie, kung nakabalik yung bata mula doon sa kanyang travel abroad. Okay. Asek, curious lang po ako para mabigyan natin ng information yung ating mga kababayan. Ay susunod kong tanong, ano yung mga kinakailangan dokumento at mga hakbang sa pagsusumiti ng MTA application online at gaano katagal ito bago maaprobahan? Another follow-up question, ano ang nagbunsod sa inyo po? Bakit natin ginawa ito? Mayroon bang mga nagiging problema doon sa pagta-travel ng ating mga kabataan? Kung dati-rate, pwedeng kahit sino kumuha nito. But this time, ito na po, paghihigpit. May relation ba ito, Asik Irene, doon sa nababalita na child trafficking? Asik Irene, thank you very much po. Yeah. Una kong sasagutin, Miss Annie, yung huli mong katanungan, no? Yung pong, ano ba yung purpose why we did this. Unang-una, ito ay alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na i-digitalize po natin ang government systems and processes. Kung kaya nga po, si Secretary Rex Gatchalian ay bumuo ng team that would make this process digitalized, following also yung din pong pagdi-digitalize nung iba pa naming mga regulatory processes like the registration, licensing, and accreditation of social welfare and development agencies, NGOs, and CSOs. And gayon din po yung pong pagtanggap ng mga donasyon, lalong-lalo na during disasters or emergencies. So, lahat po yan ay na-process natin o na-digitalize natin using the DSWD Helps and Kaagapay portal. Yes, ito pong pag-digitalize natin ng MTA will also help address cases of prevent cases of child trafficking. Dahil sabi ko nga kanina, Miss Annie, may interview na ng mga social workers natin yung pong mga bata and talagang makakatiyak tayo na bumalik yung bata mula sa kanyang travel abroad because of this system. Dati-dati po kasi, kapag magta-travel yung bata abroad, pwede tayong pwede nating i-accept
yung special power of attorney, or kapag din po nabigyan ng SPA yung pong travel agency na tinakpo ng pamilya or ng paaralan na sila na po yung mag-process noong nga pong travel permit ng bata. But sabi ko nga po kanina, dahil online na ito, sila na po mismo ang allowed na lamang po na mag-process ay yung pong magulang, yung traveling companion, at hindi na po tatanggapin yung ibang mga individual na mag-a-access at mag-recreate ng account doon sa portal. Now, for the travel documents, syempre mahalaga dyan yung birth certificate ng bata na maipresenta, yung kanyang travel document o yung kanyang passport, yung parental or guardian consent form. Halimbawa nga po, magko-compete sa ibang parts of the world, no, yung pong bata as one of the activities in school, then kinakailangan na meron ding parental consent yung pong magulang. Travel itinerary, kapag naman po sila ay magta-travel, halimbawa magta-travel kasama yung lolo at lola or mga tiyahin, and meron pong kinuha na travel agency, ipapakita po yung travel itinerary mula po doon sa travel agency. Again, yung nabanggit ko, birth certificate ng minor, and kapag may mga iba pang mga documents na kinakailangan yung bansa na kung saan sila ay tutungo, like visa, yan din po yung kinakailangan na i-upload doon sa system.